Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si John Paul Di Maminta, Senior Agriculturist ng Crop Pest Management Division, Plant Health and Pest Status Section. So makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri, kamusta kayo? Ito po ulit ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin sa inyo ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. And syempre, bago ang lahat, tayo'y sasangguni muna sa pinakamahalagang source ng lahat ng kaalaman po natin, mga kakayahan, talino, diskarte. Lord, ang aming conversation sa inyo ang pinakamahalaga sa bawat araw ng aming buhay. Kaya para po sa mga listeners natin, tara na po, manalangin po muna tayo. Panginoon naming Diyos, sa gitna ng pag-aalinlangan at takot, Ikaw ang aming sandigan. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kaliwanagan ng isip, kapayapaan ng puso, at katiyakan na kayo ay laging kasama sa bawat hakbang. Lord, palakasin po ninyo ang aming mga loob upang magtiwala pa sa inyong kalooban. At para po sa programa ito, tinataas po namin ang simula, kabuuan hanggang lapag nito. Siyempre, ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para po sa salita ng karunungan, para sa konsepto ng katarungan, ang tama ay tama kahit mag-isa. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay araw ng Sabado, ikada 31 sa buwan ng Enero, January 31, 2026. And with that, we would like to welcome you sa 5th episode ng Season 8 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Well, of course, sa mga kaka-tune in pa lamang ay accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook. Syempre, marami na po tayong merong Facebook, kaya tungo na po kayo sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course, sa radyo, sa mga nakikinig po sa kanilang mga personal missionary radio, thank you so much. Sa talapihitang 702 po tayo sa AM band. At nais po nating bigyan ng puwang ang ating mga listeners na nag-iwan ng kanilang mensahe. Thank you so much po. Nanguna po for this episode si Sir Epifanio Salvador. Good morning, sharing always this program. Salamat sa kaalaman na tututunan sa pagsasaka at agricultural knowledge. Iba po talaga ang tama kapag yung tama, kumbaga yung tagus po sa aming programa, yung inyong komento. Maraming salamat po na bibigyan nyo po ng boses, yung inyong saloobin upang ipahayag sa amin na yung isa sa mga mission po ng aming programa ay talagang nakakarating sa inyo. Thank you so much po. So, continue to stay and enjoy the rest of the program. Unang comment pa lang, may komentaryo pa dun sa naging mensahe po ni Sir Epifanio Salvador. Thank you so much po, sir. And also for always sharing our program. At nandito po ulit si Ma Marilu Barbosa de Osera sa kaniyang account po ng kaniyang anak na bumabati po. At talagang yung gets na po natin to kumbaga yung ecosystem po natin dito sa ating mga tagapakinig. Tayo po dito, nagkakaintindihan na po tayo ng mga sitwasyon namin. So, thank you so much din po kay Sir Richard Ram de Osera for letting
your mom used your account na bumabati po sa atin ng good morning Ma'am Ella and the rest of Mauna de Pilipino reporters. Ang lamig, kape na po tayo habang tayo'y nakikinig. Ayan, good morning din po Miss Ella, listening everyday to DZAS. Mula po yan kay Faustina Frankie Habla. Good morning po. And blessings to DZAS FEBC sa akin. Ayun, blessing po pala yun. Blessing po ang DZAS FEBC sa akin at sa marami pang tao. Thank you so much po. Yan ay galing kay Enery Angolas. Thank you so much. And blessed Saturday morning, Ma'am Ella, at sa lahat ng kasama sa MNP. Mula naman po ito kay Ma'am Liwayway at Yenza. Thank you so much po. Blessed Saturday po, Ma'am Ella Arsiaga, at sa lahat ng listeners ng Mauna de Pilipino. Mula po kay Ma'am Leonido Tela sa Rubio. Magandang araw po, Miss Ella, at sa ating mga ka-agri. Ingat po tayo. Malamig ang panahon. Ay talagang tunay po. Mula po ito kay Ma'am Dulce Alicante. Thank you so much po. Also, ayan, may pagbati po tayo ng belated happy birthday kay Apo Liam Ezekiel Rubio noong January 12. Thank you, Lord. Yan po ay galing kay Ma'am Leonida Tela sa Rubio. So, bumabati rin po sa atin ng blessed morning si Malu Manahan, si Ma'am Rosa Arigin. Magandang umaga po sa lahat. Ganyan din kay Edna Roy, Ma'am Euforsina Bernardino, Helen Grace Tiempo, Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa tingin, at mula po kay Sir Ronald Young, have a good and blessed Saturday morning everyone. Ang saya po, napakadami po ninyo sa ating comment section. So, to those na babati pa lamang, keep them coming. Thank you so much. And we appreciate you all as always. And with that, para po sa ating talakayan na kaugnay pa rin po ng anibersaryo ng Bureau of Plant Industry, tunghayan po ang iba't iba o iba-ibang pamamaraan ng pamamahala ng mga peste sa sakahan, kabilang po yung mga tinatawag na BCA. So ano po ba yan? May papaliwanag po yan sa atin na ating kasamahan na Agriculturist 2 mula sa Biological Control and Integrated Pest Management Section ng Crop Pest Management Division ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, si Ma'am Blessy Joy C. Olarve. So thank you so much po. And of course, tunghayan din ang Regions on the Go. Ganyan din ang Unlad Komunidad. Dito po ay, doon po si Regions on the Go, by the way. Katuwang po namin ng mga farmcasters from all of our regions. So, every week po, no, since marami po tayong mga rehiyon, we give you yung mga assigned regions po. Or as the news po is, parang ma-deliver po namin sa inyo in a timely manner. So, thank you so much po sa ating mga regional field offices, especially po special mention ng ating Regional Agriculture and Fisheries Information sections ng bawat rehiyon. And of course, ang ating Unlad Komunidad, na nabanggit na po natin pahapyaw, dito po ay once again, kasama po natin ang DA Philippine Rural Development Project. Thank you so much po kay Ma'am Julie Ace Brandon Barao, and also to Sir Ron na Tamayo, na makasama po natin sa DA PRDP Central Office Info Ace. We're always having our backs dito po sa production ng segment na ito. And of course, another segment we bring you is what we call Batid Ba Ninyo? Ito po isang agri-trivia segment kung saan sa panguna ni Binibining Ira Cruz ay hindi po talaga tayo uuwing walang bagong alam kapag ka nakikinig tayo sa Mauna de Pilipino. And of course, ano pa nga po ba? Siyempre, hatid namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And at this point, hindi na natin patatagalin pa. Marami tayong mga balita for this episode. Narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera. Isinagawa ng Regional Project Management Office o RPMO CAR ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change Project ang isang free, prior, and informed consent of pre-FPIC conference meeting noong January 21, 2026 sa siyudad ng Baguio.
Dinelohan ito ng mga opisyal ng National Commission on Indigenous Peoples, mga kinatawan ng Community Service Centers at ng Food and Agriculture Organization bilang bahagi ng paghahanda sa pagpapatupad ng proyekto alinsunod sa Indigenous Peoples' Rights Act at mga umiiral na patakaran ng NCIP. Layunin ng aktibidad na matiyak ang paggalang at pangangalaga sa karapatan ng mga katutubong pamayanan, lalo na ang kanilang karapatang mabigyan ng sapat na impormasyon at aktibong makilahok sa mga desisyong may epekto sa kanilang mga lupang ninuno. Ayon kay Marlene C. Tijero, Technical Advisor ng tanggapan ng Regional Executive Director, mahalaga ang pre-FPIC upang malinaw na may paliwanag sa mga komunidad ang layunin, programa at mga planong aktibidad ng APA project. Binigyan din ng kahalagahan ng tiwala, bukas na talakayan at eksklusibong partisipasyon ng kababaihan, kabataan at iba pang sektor. Samantala, nilahad ng Food and Agriculture Organization ang mga bahagi ng proyekto, mga safeguard mechanisms tulad ng Environmental and Social Management Plan at Grievance Redress Mechanism. Gayon din ang kahalagahan ng pagdodokumento at pagbabalik sa komunidad ng indigenous knowledge systems and practices para sa verifikasyon. Jovel Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera. P20 Rice, tampok sa Kadiwa. Itinampok at mabibili ngayon ika-19 ng Enero ang P20 Rice Project na may temang benting bigas, meron na o ang PBBM Rice. Ito ay pinangunahan ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Gitnang Luzon sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o ang AMAD bilang bahagi ng regular Kadiwa pop-up store. Ang nasabing BBM Rice ay maaaring mabili ng vulnerable sector kabilang ang mga senior citizens, 4Ps, PWDs at solo parents na maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada benepisyaryo. Bukod sa P20 Rice, tampok din sa nasabing Kadiwa Pop-Up Store ang iba't ibang produktong agrikultura mula sa mga magsasaka ng Gitnang Luzon, kabilang ang sariwang prutas, gulay at iba pang ani na direktang inalok ng mga lumahok na magsasaka at kooperatiba. Layunin ng Kadiwa Pop-Up Store na magbigay ng direktang ugnayan sa pagitan ng mga magsasaka, mangingisda at mga mamimili upang matiyak ang mas mura, abot kaya at dekalidad na produktong agrikultura para sa publiko. Ang regular Kadiwa Pop-Up Store ay bukas tuwing Lunes at matatagpuan sa DERFO 3 Covered Court at sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kung saan makikita ang sariwa at abot kayang mga produktong nagmula sa mga magsasaka ng Gitnang Luzon. Hinihikayat ng Kagawaran ng publiko na patuloy na suportahan ng mga lokal na produksyon at patronahin ang mga produktong Pilipino sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad ng Kadiwa. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon. Mahigit 400,000 pisong interbensyon mula sa CFIDP ipinagkaloob ng DE4A sa mga magniniyog sa Batangas. Tinatayang nasa 400,000 piso ang kabuoang halaga ng naipamahaging interbensyon ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A katuwang ang Philippine Coconut Authority o PCA sa mga magsasaka ng samahan ng magniniyog sa lungsod ng Tanawan noong ika-21 ng Enero sa Tanawan City, Batangas. Ipinagkaloob dito ang 4,500 piraso ng mga punla ng kakao, 105 ng sako ng abono at isang grass cutter sa ilalim ng programang Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ayon kay Regional CFIDP Focal Person Maria Ana Balmes, layunin ng CFIDP na magbigay ng karagdagang kita sa mga magniniyog kasabay ng pagpapataas ng produksyon ng kakao sa rehiyon. Mainam na rin aniya na habang naghihintay sa paglago ng niyog ang mga magsasaka ay magtanim na rin ng kakao sa tabi para sa mas maunlad na kabuhayan. Samantala, hangad naman ni Tanawan City Mayor Nelson Sani Perez Colliantes ang mas maigting pang-ugnayan sa ahensya upang matupad ang pangarap nilang maging isa ang lungsod ng Tanawan sa mga major producers ng niyog. Si Sosimo Pamplona na tumatayong pangulo ng samahan ay ikinatuwa ang mga natanggap dahil aniya sa malaking tipid sa abono at suporta sa pagtaas ng kanilang kita sa pagkakaroon ng mga tanim na higit pa sa isa. Ito si Danny Cadalos para sa Balitang Sakahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa bagong tayong Rice Processing System or RPS2 at ang pamamahagi ng mga interbensyong pang-agrikultura at pangisdaan na nagkakahalaga ng mahigit 216 million pesos habang pinaigting ng pamahalaan ang mga hakbang upang palakasin ang kita ng mga magsasaka at mapabuti ang kahusayan sa mga gawaing post-harvest.
ang makabagong sentro ng pagproproseso ng bigas na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Hamtic Multipurpose Cooperative ay tinatag upang mabawasan ang pagkalugi matapos ang anihan, mapahusay ang kahusayan sa paggiling ng bigas at mabigyan ang mga magsasaka ng access sa modernong pasilidad para sa pagpapatuyo, paggiling at pag-imbak ng bigas. Ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Agriculture Western Visayas at ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec na naglalayong palakasin ang agribusiness na pinangungunahan ng mga kooperatiba at mapataas ang kakayahang makipagkompetensya ng mga farmers o rice farmers sa lalawigan ng Antique. Ang Hamtic RPS ay pinondohan ng 60.88 million pesos sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF ng PhilMec. Ito ay mayroong multi-stage rice mill na kaya magproseso ng 2 hanggang 3 tonelada kada oras at 2 mechanical dryer na may kakayahang magpatuyo ng 6 na tonelada kada batch. Naglaan naman ang DA Western Visayas ng karagdagang 25.8 million pesos para sa pagpapatayo ng warehouse complex na kinabibilangan ng opisina, brand room, dust room, multipurpose drying pavement at access road. Mayroon ding karagdagang 4 million pesos para sa mga support equipment tulad ng hauling truck, forklift at iba pang kagamitan. Makakatulong ang pasilidad na ito sa pagtiyak ng mas mataas na kalidad ng bigas habang pinapagaan ang trabaho ng mga magsasaka sa pamamagitan ng automated na pagpapatuyo at paggiling ng bigas. Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas. Lumahok ang mga magsasaka ng Barangay Rahamuda sa isinagawang Farmers Field Day at Sensory Evaluation sa Irrigated Lowland at Adverse Rice Varieties na pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 sa pamamagitan ng Tupi Research Outreach Station, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Tacorong. Layunin ng aktibidad na bigyang pagkakataon ng mga magsasaka na makita at masuri mismo sa bukid ang iba't ibang variety ng palay upang matukoy kung alin ang malusog, mataas ang ani at angkop sa irigadong lugar ng mga lugar na madalas tamaan ng tagtuyot at mga espesyal na uri ng palay. Ayon kay Farm Superintendent Ami Tumala, mahalagang maranasan ng mga magsasaka ang aktual na performance ng mga bagong variety. Ayon kay Tumala, kapag nasubukan nila ito sa sarili nilang bukid, mas nagiging kumpiyansa sila sa pagpili ng palay na angkop sa kanilang lugar. Ang mga aktibidad ay bahagi ng Next Gen Plus, isang pangunahing rice research initiative ng Department of Agriculture na isinagawa katuwang ang PhilRice at IRRI. Isinagawa ang mga pagsubok mismo sa mga bukid ng magsasaka upang matiyak na ang mga variety ay angkop sa lokal na kondisyon. Sa pamamagitan ng ganitong participatory approach, tiniyak ng DARFO 12 na ang mga inirekomendang variety ng mga palay ay praktikal, subok sa aktwal na taniman at makakatulong sa pagpapalakas ng produksyon at katatagan ng pagsasaka ng palay sa Rehiyon 12. Ito si Ka-Agri-Nick, nagbabalita, Soc Sergeant. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan. Special thank you po sa DA Mimaropa, Region 6 and Region 8 para sa bahaging ito ng ating programa. Once again, nariyan po or ito po ang Regions on the Go. And of course nga po, no, para po sa ating talakayan na iikot sa iba-ibang pamamaraan ng pamamahala ng mga pestisakahan, kabilang po yung ating mga BCA. Ayan nga po, makasama po natin once again si Ma'am Blessy Joy C. Olarve. Siya po ang agriculturist 2 mula sa Biological Control and IPM section ng Crop Pest Management Division ng DABPI. Welcome po sa Maunlad na Pilipino. Good afternoon. Bali, I'm Blessy Joy Olarbe po. Agriculturist 2 po ng BPI CPMD. Ako po ay nasa under ng section ng Biological Control and IPM section ng Crop Pest Management Division. Yan. Nabanggit po natin yung ating specific na section under po ng ating Crop Pest Management Division. Ano po yung natin, yung mga karaniwang ginagawa na lingid siguro sa kaalaman ng publiko, yun pala yung under sa atin?
Opo, bali sa under po ng Biological Control Section, kami po ay nagmamas produce po ng mga different kinds of BCAs po. Kabilang na po dyan yung entomopathogens, Metarhizium, Euberia, Aisaria. Meron din po kaming mga parasitoids like Trichogramma. And then meron din po kaming mga predators, katulad po ng coccinellid beetles, Eucanthicona, green lacewing, yan po. Bali, 10 BCAs na po ang aming pinoproduce sa aming laboratory. And then, bukod po doon sa mass production, kami po ay nagbibigay din ng mother culture or mother stocks po ng BCA sa different regions po, from CAR to Region 13, para yun po yung gamitin nilang panimula para magparami po sa kanilang regions at ibigay sa farmers. Oh, sa mga hindi po natin kasama sa sektor ng agrikultura, ang ating po mga VCA ay ang mga? Ang mga BCAs po natin ay ang mga Metarhizium anisopliae, Trichoderma harshanum, Euberia bassiana, Aisaria, NPB or Nucleopolyhedrosis virus, and Trichogramma, green lacewing, earwig, coccinellid beetles, at saka ang Eucanthicona pulsillata. Bali sila po yung ating mga biocon na ginagamit po natin or inire-release po natin, ina-apply sa field para po labanan or para makontrol o mapababa po yung mga pest po sa ating taniman. Bali, nabanggit po natin na ito ay ating ipinamamahagi para Yes, iparami sa iba't ibang regions po natin sa bansa. So, syempre may training na kasama po yan, ma'am. Ano Yes po yung po. conduct natin normally kapag bumababa tayo sa mga regions? Actually, meron po kaming ginagawa almost every year po na retooling on mass production and utilization of different biological control agents. Ang amin pong participants po dito ay ang mga regions, particularly po yung RCPCs or the Regional Crop Protection Centers. Nakapag-conduct na po kami ng retooling po sa mga regions like CAR hanggang Region 13, itong mga nagdaang taon. And then, sila na po yung bahalang magpa-train po sa mga farmers na nasa regions nila dito sa paggamit po ng BCAs. Pero bukod po doon, bukod po sa ginagawa ng aming section, yung kabilang section po namin ay nagkakandak din ng mga info, caravan, at saka mga trainings na nababanggit po namin din itong mga biological control agents. Ayan. So, yung ating mga BCAs po talaga, sa mga tagapakinig po natin, routinary na. Tama po ba natin ginagawa yung Yes. ating pagre-retool para po, kumbaga hindi siya panibago, kundi ito'y patuloy na siyang ginagawa dati pa. Yes po. So, with that, siguro po, i-share lang din natin, ma'am, ano po ba yung mga natural na pamamaraan ng pamamahala ng peste sa ating pananim. Na siguro, especially for the appreciation po, no? Of course, yung mga farmers natin, mga expert na sila pagdating dito. Pero yung mga nais sigurong malaman or mga first time siguro itong naririnig. Opo. Bali, para po ma-control or mapababa natin, hindi naman po talaga totally eradicate yung mga peste sa ating taniman. Pinakamahalaga pong unang gagawin natin kapag tayo po ay may tanim or nagtanim, i-monitor po muna natin yung field, yung ating tanim kung meron bang presence po noong peste o nung sakit po doon sa ating tinanim, sa ating halaman. Saka po natin, pag nakita po natin na may peste or sakit po, doon na po tayo una na maghahanap ng pwedeng control po sa kanya. Ang pwede po nating gawin under po ng Integrated Pest Management, iba-ibang paraan ng pag-control po. Yan po yung mga physical method or mechanical, use of biological control, meron din pong cultural method, yun po yung mga crop rotation, removal po noong mismong infected or infested po na plant parts or mismong peste, proper application po ng mga fertilizers, and then proper soil tillage po, and then optimum irrigation or yung patubig po sa ating tanim, and then pwede rin po sa intercropping. Yan po yung mga crop trapping. Yan po yung under noong cultural control. And then, ito nga po ang aming focus, yung biological control. Yun po yung aming minamass produce. Pwede po tayo mag-apply
Ito naman po ay libre namin ipinamimigay at pati rin po yung mga RCPCs sa regions. Free din po itong binibigay sa farmers. Mag-request lang po sila. And then pinakalas na po nating option yung chemical control po. Kapag hindi na po talaga naging epektibo yung mga ginawa nating iba-ibang control, doon na po tayo mag-a-apply ng chemical. Okay. Ano po ba yung masasabi natin na pinakakahalagahan ng tamang pagpaplano at pagsasagawa ng pest management sa ating mga taniman? Opo. Bali ito po ay mahalaga dahil kung tayo ay halimbawa at nagtatanim po tayo, marami tayong tanim. Kapag po kasi tayo ay nakakita ng pest, ang normally ginagawa ng farmers na is mag-spray agad ng mga chemicals kasi para mamatay agad kasi iniisip nila wala silang maaani or talagang hindi na sila kikita doon sa kanilang tanim. Yun po ay very wrong kasi ang mangyayari po ay magkakaroon ng resistance doon po sa pag nag-spray po tayo ng mga chemicals or pesticides. Dadating po yung panahon na hindi na magiging epektibo po yung ating ina-apply na chemicals. So, ang chemicals naman po, alam naman po natin medyo mahal din siya, pricey. So, sayang po yung mga inputs na ating binibili, yung chemical, pagbili natin ng chemical or pesticide, kung at the end of the day ay rin naman pala, hindi rin naman siya magiging epektibo. So, pwede naman po tayong gumamit or pwede naman po nating gamitin yung mga sinabi ko po na mga under integrated pest management, yung mga cultural method, physical or mechanical, biological, yan pong mga yan, bago po tayo pumunta doon sa chemical. Ayun, yun po. Para mas maganda po yung maging epekto at saka syempre po safe po sa atin mismo, sa kakain po ng ating tanim at saka sa environment po, sa mga kung meron po tayong mga alaga din, yun po, para safe po sa environment. Kaya nga, na-curious ako bigla na ma'am, kasi nabanggit natin, syempre, tinuturo naman natin sa kanila and pinaka-endpoint talaga is on their own. Kung sino namamahala nung bukid, alam niya na, ito yung itsura ng at hindi automatic ini-spray para mamatay yung certain, kumbaga, pest. Pero, kunwari nalito sila, open yung line natin when they parang want to reach out na to double check siguro kung ano yung gagawin. Ano po yung natin? May ganun ba tayong experience? Yes po. Bali, ang service naman po namin, bukod po dun sa mga biological control agents, pwede rin po silang pumunta po mismo dito sa amin, dalhin yung kanilang sample ng kanilang tanim or na may peste or disease para po ma-diagnose po dito at mabigyan po sila ng dapat na control po doon. And at the same time, meron din po kaming mga binibigay na libreng mga inputs tulad po ng mga organikong pesticide, yung mga neem, ayan po, pwede po natin siyang gamitan at libre po namin yung ibinibigay din kung meron po kaming mga stocks. And then, applicable po ba yung ating mga nire-recommend na pest control, management ng ating mga pest sa lahat or across commodities? Or meron tayong specific na parang sa crop na to ganito, kay rice ganito, kay corn ganito? Bali, yung doon naman po, yung regarding po sa biological control agents, halimbawa po, yung mga metarhizium, yung mga entomopathogens, pwede natin po siyang i-spray sa mga peste po sa rice, katulad po ng rice black bag, mga weevils, iyan po, ang sa trichogramma naman po, host specific po siya, so doon lang po siya sa corn stem borer, yan po. Meron din po kaming trichogramma, ibang species katulad ng trichogramma, Chilonis, para naman po yun sa vegetables. Tapos, katulad, ito naman po mga general predators po namin, katulad ng green lacewing. Yan po ay pwede sa mga small pests at malalambot lang po, yung mga aphids, mealybugs, whiteflies. Yung coccinellid beetle naman po, pwede po siya sa mga scale insects po. Yung sa coconut, lanzones, yun po ang kinokontrol niya. Siyempre, siguro, nagtataka yung mga tagapakinig natin, ano kayang
itsura ng mga binanggit nila? Ano yung mabuti dun sa nakasasamang mga peste sa ating sakahan? Meron po ba tayong parang, kunwari, pag bumisita sila sa mga tanggapan ng Bureau of Plant Industry, may mga ganong klaseng visualization para doon sa mga gusto talaga matutunan yung mga when it comes sa ating mga pests? Yes po, bali pag pumunta po sila dito sa aming tanggapan, sa laboratory, sa aming office po sa Malate, Manila, i-orient naman po namin sila at iikot sa aming mga laboratories para po makita nila lahat po ng aming pinoproduce at kung ano-ano pa po yung pwedeng service na mai-provide po namin ng libre po sa kanila. Ayun. Pwede rin po silang magpa-reserve halimbawa po at marami-rami ang kailangan nila katulad ng metarhizium. Pwede po namin silang i-reserve at sabihin lang po nila kung kailan nila kailangan at ipro-provide po namin. Ayan po, napapasarap ang ating usapan, pero magbabalik po ang maunlad na Pilipino makalipas sa ilang sandali. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Anak, ang kitang aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang Tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po ha. Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo lang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Guy? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Mataas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Anong stage po ng ating mga pest pwede po yung yung request? Kumbaga, paano natin malalaman hindi pa po available kasi nasa ganitong stage pa lang, ganitong klase? Bali, sa mga pinapamigay po naming mga biological controls, katulad po nitong mga predators and parasitoids, binibigay po namin sila ng adult or larval stage, katulad po ng ating green lacewing. Ang earwigs naman po, pwede po namin ibigay ng nymphal stage or adult stage. Actually, pag nirelease naman po, halimbawa po yung earwig, nakabox po kasi siya. So, pwedeng meron na doong eggs, nymph, and then adult. Pagka naman po trichogramma, eggs po yung aming ibinibigay. Nakadikit po siya or nakaglue doon sa trichocards po namin tinatawag. And then, yun po yung ihahang doon sa
halaman. And then pag naman po sa mga fungi, minamass produce po namin siya doon sa crack corn, yung Metarhizium and then Beauveria, and then after 2 to 3 weeks po, pag talagang fully green na po siya or sobrang covered na siya noong amag, saka po namin siya ibinibigay sa farmers and ready na po yun na i-apply sa field. So, ina-explain na lang po namin mabuti kung paano, how to apply, at kung i-store ba siya ay paano rin, yun po. Ito po mga ka-agri, sinasabi ko tong next part na to bilang isang kapwa po ninyo na nagre-request din sa BPI at karaniwan po sa nabanggit ko sa inyo na seeds and seedlings po ay, let's say sa seedlings po, meron siya laging parang isang pack. Pagka pumunta ka ng walk-in ka lang, meron kang laging isang pack na maaasahan na makukuha mo. Pero kapag ka more than or sabihin na natin mas maraming request mo, letter ka na. Ganon din po sa ating mga BCA po. Parang idadaan din po natin siya doon sa mga request kapag maramihan na po yung i-request natin. Ayun. So mamaya ibabahagi natin kung paano tayo magre-request and siguro dun sa part nun kahalagahan ng pagpaplano dito natin napapatunayan na dapat talaga planado natin yan para hindi tayo counterproductive at hindi masasayang yung ating mga pananim. Okay. So sa atin pong siguro next na question paano po yung ating siguro yung mga best practices po natin pagdating dun sa ating integrated pest management and dun sa epektibong pamamahala po ng ating peste. Na so far siguro gusto nating i-share sa ating mga public. Opo. Bali, gusto ko lang pong i-share yung kahalagahan po ng ating integrated pest management or ang mga pinagsama-sama pong control. Wag lang po tayo mag-focus sa isa. Halimbawa po, biocon lang or cultural lang. Kulang po iyon. Lalo na po pagka medyo marami or medyo grabe-grabe po yung peste po sa ating taniman. Mahalaga po kung lahat po ng steps or yung mga control na iyon ay ating pagsama-samahin para mas maging epektibo po yung pagbawas or minimize po natin noong pest sa ating halaman. Hindi naman po natin talaga sila totally ma-eradicate unless gumamit tayo ng mga chemical or pesticide, pero ang mahalaga po ay mapababa natin sila doon sa level na hindi masisira yung ating tanim or hindi bababa ang ating mga ani. Yun naman po ang mahalaga. Ayun, so ma'am, dito po sa ating kumbaga yung mga papel po, balik tayo dun sa mga beneficial insects natin. Tulad nga po ng mga ladybug, ganyan. Ano po yung mga ibida natin, yung kanilang masasabi nating benepisyo po sa ating pest control? Bali, itong mga paggamit po ng iba-ibang biological control, napakalaking benepisyo po dahil bukod sa binibigay naman po namin ito ng libre, hindi na po kayong gagastos, free po ito, wala pong magiging insect resistance po na mangyayari katulad po ng pag gumamit po tayo or nag-apply ng too much chemical po or paulit-ulit na chemical sa ating taniman. Ito po ay very safe. Yan po, very safe po sa nag-a-apply doon sa ating halaman, doon sa ating naproproduce po. At the same time po, hindi nagkakaroon nga, sabi ko nga po, ng insect resistance. At saka sa environment din naman po, wala pong environmental contamination since ito naman po ay biological control, so wala po siyang chemical or residue na maiiwan po sa environment. Safe po yan kahit po mag-apply tayo at makain man po ng halimbawa po meron tayong, di ba usual naman pag sa farm may mga manukan or may aso dyan sa field, sa inyong kapitbahay or sa inyo. So very safe po siya sa lahat. Ayan, so, nabanggit din po natin kanina, yun nga, last na resort na yung chemical. Kung pwede nga, wag na Yes. Diba? Para marami tayong options aside kay chemical. And of course, yun yung pinopromote natin. And kagaya sa kapatid nating bureau, shoutout po sa BPI and sa ating Bureau of Soils and Water Management na, by the way, mga ka-agri, ang ating pong Bureau of Plant Industry ay magkakaroon or magdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong buwan. CBSW
BSWM naman po last year din, pero meron silang most recent event na related of course sa soils. And nabanggit natin si BSWM kasi parang magkatuwang to lahat naman yan magkakaugnay when it comes to agriculture and yung ating environment when it comes to sustainability. Kaya natin hindi pinopromote din si chemical para sa next generations natin. Para sa atin din na consumers ng ating mga tinatanim. And of course, syempre, ano po ba yung epekto ng ating maling paggamit ng mga pestisidyo? Lalong-lalo na, like we said, sa kalusugan po ng tao and sa ating environment. Yes po. Bali, yun nga po, katulad po ng mga nabanggit ko kanina, very harmful kasi pag gumamit po tayo ng mga chemicals, lalo na po pagka yung, ang usually kasi ang mga farmers, pag may nakitang peste, at nakita nila yung kabilang farm or yung kapitbahay nila na nag-apply ng ganito, kahit hindi naman sila talagang sigurado na yun ba talaga yung gamot para doon sa ganong peste, mag-a-apply din sila. So, anong nangyayari? Parang kung ano na lang makita, kahit hindi naman nila talaga alam yung target pest noong chemical na ina-apply nila. At saka, ang isa pa, ang paggamit kasi ng chemical ng mga farmers natin ay paulit-ulit. So, bili ngayon, i-apply sa gantong pest, hindi natanggal or bumalik, yun na naman. So, ang nangyayari po, nagkakaroon talaga ng insect resistance. So, dapat po, tinitingnan din natin yung mode of action niya, kung ano bang peste yung dapat i-apply. Dapat pinapatay noong chemical na yun or noong pesticide na yun para, at kung hindi naman po tayo talagang sigurado, mas mainam po na lumapit po tayo sa mga tanggapan ng gobyerno, katulad nga po ng Department of Agriculture or Bureau of Plant Industry para mas maganda po yung pag-control po natin sa mga pests. Sa ating nakuhang datos, ang ating pong mga good, sabihin na natin yung mga beneficial pests po natin, they serve a specific purpose. So, paano po natin na ko-control yung mga BCA po natin ay for a different purpose din, may kakainin sila sa specific crop natin. What if na-serve na nila, nakain na nila yung specific parang kailangan nila dun sa crop? Paano na po sila maaalis doon para hindi na sila dumami pa? Parang kumbaga, syempre sa mukha ng consumer, it's all the same. Para siyang may blemish doon sa pest. Pero what they don't know is nakatulong yung pest na yun. Parang how do we yun nga, makontrol din kapag okay na sila doon sa crop na yun. Bali, yung halimbawa po, paggamit ng trichogramma, pag i-release po kasi natin ang trichogramma o ang trichocards, naka-trichocards po siya sa field, ang mangyayari po sa kanya, mag-emerge po siya from egg, magiging trichogramma adult. Ang gagawin po ng trichogramma adult is maghahanap siya ng itlog ng peste na iitlogan po niya. And then, pag naitlogan niya po yung itlog ng pesteng yon, ang mag-i-emerge or ang magdi-develop po doon sa itlog ng peste na yon ay trichogramma na. So, biological control na po. Pag naman po sa punjay po natin, halimbawa po sa Metarhizium, pag in-apply po natin siya doon sa field na may presence po ng pest, syempre, hindi po kasi siya as preventive. So, dapat nandoon yung presence ng pest pag in-apply. So, pag in-apply at natamaan po si peste at na-infect po ng fungi, ng Metarhizium or Beauveria, mangyayari po, magde-develop po yung fungi doon sa peste, unti-unti po siyang manghihinang kumain, mamatay, at tutubo po yung fungi sa kanya. And then, pag naman po yung fungi, yung infected po ang tawag, infected na pest po doon sa field, ay nalapitan noong healthy na pest or hindi na applyan na peste, may infect po uli yung peste. So, kumbaga, nagiging source of inoculum din po yung infected pest po doon sa field. So parang sa description natin, parang natural na yung facing ng pag-exit niya doon. Once okay na siya doon sa kanyang unintended purpose, ika nga. And siguro po bago po natin or as we wrap up po yung ating interview, baka may nais po kayong iwan na mensahe mula po sa inyong tanggapan para po sa ating mga tagapakinig.
Bali, hinihikayat po namin ang mga nakikinig at saka ang ating, syempre, mga farmers na gumamit po tayo ng mga ganitong control katulad po ng aming pinoproduce na biological controls. Kami po ay open ng Monday to Friday. Pwede po kayong pumunta sa aming tanggapan, mag-request, at kung hindi nyo po alam kung anong kukunin ninyo, syempre, minsan hindi natin alam kasi kung hindi pa tayo aware doon sa programang yon or sa biocon na iyon, pwede po namin kayong i-orient or pwede po namin ituro yung mga biological controls po namin na nandito na pwede namin ibigay po sa inyo ng libre. At saka, kung marami naman po ang kailangan nyo, pwede rin po namin ipa-reserve yun. Upon request po ninyo, syempre, meron din po kaming FB page, yung BPI Crop Pest Management Division. Doon po, bukod sa biological control, marami po kaming ipinopost na maaaring makatulong po, hindi lang sa farmers, sa mga researchers, at saka sa students po. Nagpo-post po kami doon ng mga iba-ibang pest, yung mga control, pati po mga biological control agents, yun po. So, i-visit nyo lang po yung aming page or website. Salamat po. Ayan, maraming salamat din po. At dahil dyan, syempre sa mga listeners natin, no, ayan, mag-research po muna tayo bago tayo magtungo sa BPI para alam natin kung ano yung i-request natin. Marami pala silang pinopost. Once again, hanapin nyo lang po sa Facebook yung sa ating sa Crop Pest Management Division ng DA, BPI or Bureau of Plant Industry. Muli, maraming salamat po. Yes po, thank you po. At sa bahaging ito ay narito na ang Unlad Komunidad o UK. Dito po ay katuwang natin ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita sa ginanap kamakailan na Municipal Agri-Fishery Investment Forum o MAFIF 2026 na isinagawa mula sa ika-20 hanggang ika-22 ng Enero sa Cebu City. Ang nasabing forum ay pinangunahan ng Department of Agriculture bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maabot ang mga bayan at komunidad na higit na nangangailangan ng suporta sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Isinagawa ang MAFIF upang suportahan ang mga munisipalidad sa bansa na nangangailangan ng suporta, mga lugar na lubos na umaasa sa agrikultura at pangingisda, ngunit may limitadong akses sa pondo at puhunan. Ang forum ay bunga ng National Agri-Fishery Investment Forum o NAFIF na ginanap noong Setyembre nung nakaraang taon, kung saan pinagtibay ng DAPRDP Scale-Up ang pakikipag-ugnayan nito sa mga provincial at municipal local government units sa agri-fishery investments. Para sa unang edisyon ng MAFIF, tinipon ang mga piling munisipalidad na may malaking pangangailangan sa infrastruktura, produksyon at kabuhayan sa agrikultura. Ito ay isang hakbang upang matiyak na walang maiiwan sa kaunlaran, lalo na ang mga magsasaka at mangingisdang matagal nang nasa laylayan. Ayon kay DA Undersecretary for Policy, Planning and Regulations at DAPRDP Scale-Up I-Plan Component Head Asis G. Perez, humigit kumulang 8 milyong magsasaka at mangingisda pa ang hindi naaabot ng mga programa ng pamahalaan. We also recognize that this effort cannot be done by government alone. Strong partnership with the private sector, cooperatives, financial institutions, and other stakeholders are essential to improve the value chain. We will try to eliminate and take out the perennial attitude of trying to blame different segments of the value chain. The value chain, beginning from those who start with the seeds up to those in the market, has to come closely and work closely together. We will move forward today with our clear focus on turning commitments into results, making systems for our farmers and fisher folks much easier. We will further strengthen
not strengthen, because you are already strong, our local governments. We will further strengthen the collaboration and coordination with our local governments and in delivering outcomes that matter on the ground. Today, we can build a more resilient agriculture and fisheries and a more secure and prosperous communities. Sa pamamagitan ng MAFIF, ipinakilala ng DAP-RDP Scale-Up ang mga available investments sa ilalim ng Rural Infrastructure o IBuild at Enterprise Development o IREP components, kabilang ang farm-to-market roads, post-harvest facilities, communal irrigation systems at mga proyektong pangkabuhayan para sa farmers and fisherfolks organization. Nagkaroon din ng consultation sa pagitan ng PRDP at mga munisipalidad na interesadong magsumite ng sub-project proposals, isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang mga proyekto ay nakabatay sa pangangailangan ng komunidad. Kasama rin sa 3 araw na forum ang talakayan hinggil sa kalagayan ng mga pangunahing produkto gaya ng bigas at mais. Gayon din ang mga financing at investment opportunities na maaaring makatulong sa mga lokal na pamahalaan upang mas mapaunlad ang kanilang agri-fishery sector. Bilang bahagi ng MAFIF 2026, lumahok din ang DAP-RDP Scale-Up sa kauna-unahang dialogo sa pagitan ng Department of Agriculture at mga local chief executives mula sa iba't ibang munisipalidad. Ang dialogo ay nagsilbing bukas na plataporma upang mailahad ng mga municipal LGUs ang mga matagal na suliranin na humahadlang sa pag-unlad ng kanilang sektor ng agrikultura at pangisdaan. Mula sa kakulangan sa infrastruktura, limitadong puhunan, hanggang sa access sa crop insurance at financing. Samantala, ipinaliwanag naman ni DA Assistant Secretary for Operations Unicols A. Manalo ang mga patakaran hinggil sa pagsumite ng project proposals at binigyang linaw na kinakailangang nakaayon ang mga ito sa regional prime commodities upang maisama sa project pipeline. Ibinahagi rin sa bagong estratehiya ng PRDP Scale-Up, bibigyang prioridad ang mga lesser-subscribed sub-projects gaya ng communal irrigation systems at rural enterprises, mga proyektong direktang nakakatulong sa produksyon, kita at pangmatagalang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Nagwakas ang dialogo sa pagtukoy ng mahalagang kasunduan, kabilang ang mga pamantayan sa pagpili ng farm-to-market road projects, mas malawak na access sa abot-kayang financing at crop insurance, pagtatag ng mekanismo upang mapanatili ang tuloy-tuloy na ugnayan ng national, regional at local governments. Mahalaga ang MAFIF sapagkat ito ay hindi lamang forum ng talakayan, kundi hakbang tungo sa konkretong aksyon, isang patunay na ang kaunlaran ay mas nagiging posible kapag nagkakaisa ang pamahalaan at mga katuwang na institusyon. Para sa iba pang balita tungkol sa DAP-RDP Scale-Up, patuloy na makinig sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. Once again, thank you po, Ma'am Julie. Abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAP-RDP, tutok lamang dito sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad ng Pilipino, 702 DZAS. At syempre po, kagaya na nabanggit natin sa umpisa ng ating programa, makasama po natin si Ma'am Ira Cruz para po sa ating Agri-Trivia segment. Good morning and happy Saturday mga ka-agri! Narito na tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na mas pinalalakas na ngayon ng gobyerno ang proteksyon para sa ating mga magsasaka at mangingisda? Sa ilalim nga ng 2026 General Appropriations Act, tumaas ng 45% ang pondo ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC mula 4 na bilyon at 500 milyong piso noong nakaraang taon, naging 6 na bilyon at 500 milyong piso na ngayon
ang pinakamalaking budget na inilaan para sa agricultural insurance sa kasaysayan. Dahil dito, mas mataas na ang insurance cover para sa palay at mais. Mula 20,000 piso, umakyat na ito sa 25,000 piso kada ektarya. Ito ang pinakamataas na maaaring matanggap ng magsasaka sakaling magkaroon ng kabuang pagkasira ng ani, dulot ng kalamidad, peste o sakit sa pananim. Batid ba ninyo na mas marami na rin ang makikinabang sa libreng insurance? Tinatayang 2,933,000 magsasaka at mangingisda ang masaserbisyohan ng PCIC sa 2026, halos 25% na mas maraming kumpara noong nakaraang taon. Sa klaw ng libreng insurance ang palay, mais, high-value crops, fisheries at aquaculture, livestock at maging ang non-crop agricultural assets. Hindi lamang sa klaw ang credit at life-term insurance. Ang pondo ay nagmumula sa government premium subsidy para sa mga rehistradong magsasaka at mangingisda sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, ang opisyal na talaan ng mga agricultural producer ng pamahalaan. Batid ba ninyo na pati mga magnyunyog ay mas protektado na rin? Aabot sa 714,000 coconut farmers ang inaasahang maseserbisyohan ngayong taon, suportado ng humigit kumulang 500 milyong piso mula sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund. Bukod sa libreng insurance, patuloy pa rin nag-aalok ang PCIC ng insurance para sa mga producer na handang magbayad ng regular na premium. Kasabay nito, pinabibilis na din ng PCIC ang modernisasyon at digitalisasyon upang mas maging mabilis, malinaw at episyente ang kanilang serbisyo. Mas matibay na proteksyon, mas panatag na kinabukasan para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Muli, ito po si Ira Cruz at ito po ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba Ninyo? And once again, we thank you for this grateful opportunity to serve you sa pamamagitan po ng MNP. Ang Maunlad na Pilipino po ay programang pangradyo na once again, hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. And of course, para po sa ating pagkaing kaisipan, mula sa Aklat ni Marcos, Kabanata 8, Talata 36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na mahimpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami once again sa aming DZAS family na kasama namin sa bawat episode. Nahatid namin sa inyo kabilang ang episode na ito and of course sa inyo po mga tagapakinig. Thank you so much po. Naway mapagkwentuhan po ninyo sa next ninyong lakad yung napakinggan nyo rito sa MNP at kung meron po kayong mga comments, suggestions, let us know. Meron po kaming official email address. Yan po ang afeed@mail.da.gov.ph at kung hindi pa po kayo nakalike sa fanpage na ating programa, yan po ang facebook.com/maunlad na Pilipino. And of course, magbabalik po kami ulit next Saturday. Samahan nyo kami ulit sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. Kasama po ang lahat ng aming katuwang sa programang ito, ay kukulangin po talaga tayo ng pasasalamat kung talagang isa-isahin po namin kayo. Thank you so much po. And of course, from DA AFI, yung aming mga chiefs, section chiefs, makasamahan po namin sa bawat section. Thank you so much po. Kasama po namin dito si Ma'am Ira Cruz. Once again, ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Once again, ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.